Hindi naman nakasulat sa Biblia, ang Diyos inupuan ni Kristo Ang umupo si Kristo sa kanan, na ang kahulugan nun, pagbibigay ng Ama sa Kanya ng karangalan. No? Siya'y nakaupo sa kanan ng kaluwalhatian o ng karangalan sa mga langit. Kuminsan nakakalungkot maisip. Nagsanga-sanga ang mga interpretasyon ng mga naniniwala daw sa Biblia, pero sinisinsay ang salita ng Biblia. Kung di mo kasi isisinsay, maliwanag naman Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Wala naman sinabi si David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon na upuan mo ako. Pinauupo sa kanan. At ang nakaupo sa kanan, ang Panginoon Kristo. No? Na yung nakaupo na yon, kung paano yung nagpaupo sa kanya, sa kanan niya ay Diyos at Panginoon, yung pinauupo, Panginoon din at Diyos din. Kasi sinabi niya sa tungkol sa anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kaso, ang ginawa ni Manalos, ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi kasi Kristo nakalukluk ang Diyos, kundi ang Diyos yung luklukan. Ano yan? Masalimuot na aral yan, mga kapatid. Basahin natin itong interpretasyon ni Manalo sa Pasugo. Pakibasa mo yung particular part na yan, kapatid na Daniel. Ano ang sinasabi sa Bibliang Ingles ng talatang ito? Tungkol sa anak o kay Kristo ay sinasabi na ang Diyos ang kanyang luklukan magpakailanman. Hindi sinasabi ng talatang ito ayon sa nasusulat sa Bibliang Ingles na ang anak o si Kristo ang Diyos na luklukan. Ano ang nasusulat? Ang Diyos ang luklukan ni Kristo at hindi si Kristo ang mismong Diyos na luklukan. Ang gulo. Ang gulo. Hindi ka ba naguguluhan, Sis Luz? Opo, Brad Eli, totoo po. Magulo po. Kasi, Itong binasang ito ng kapatid na Daniel. opo, Brad Eli. Ano raw kasi sinasabi sa Biblia, sa Bibliang Ingles? Bakit? Bakit sa Ingles? Ba't Ingles? Bakit hindi sa Greek? Ang mga manuscript niya nasa Greek. Ba't Ingles? At kung naiintindihan mo ang Ingles, nakasulat sa Ingles, Thy throne, O God, speaking of the person, Thy throne, O God, is forever and ever. It is not written that Thy throne is God. It's not like that.